Hi guys, good afternoon sa inyo lahat. So, day off na naman natin ngayon and pupunta lang ako kina kuya. Bisitahin ko naman dahil yung dalawang mag-asawa ay yun ang pinakamalapit sa akin dito sa Canada na para sa akin tinuturing kong pamilya. Nagluto lang ako ng konti. Dala lang natin sila ng ito, nagluto tayo ng pansit. Yan, doon na kami magkakainan. Actually, di pa ako nakain. Then, nagdala din ako ng biko. Yan, may nagre-request nga pala. Sabi, yung recipe ko doon ng biko, baka daw pwede kong gawan ng vlog and then ituro ko daw sa kanila. So, baka siguro sa mga susunod na araw pag hindi na po tayo masyado busy. Kasi alam niyo naman na yung pasok natin is 3 shift. So, talagang medyo pagod na. Actually, maghapon akong tulog. Gumising na lang ako is 10. Kumain ng breakfast, nagluto lang ako. Kasi gusto ko pag day off ko, naluluto ko yung parang normal na breakfast sa Pilipinas. Ang niluto ko kanina umaga is tuyo at saka itlog. So gusto ko napipil ko yung parang buhay ko dati sa Pilipinas. Talagang itlog, tuyo, sardinas, yun mga ganon. So after kumain, nakatulog uli ako. Then nagluto lang ako nitong pansit tsaka biko. Nagtira ko ng konti, then magkakainan kami kina kuya. Doon na lang ako tatambay. Kasi para may kakwentuhan na rin. Tsaka kung napansin nyo, pag nadun ako, hindi ako gumagawa ng vlog. Ayoko talaga kasi gusto ko, nai-enjoy ko yung day off ko. Kwentuhan dun sa mga, special na tao na kasama natin. Sharing ng mga buhay-buhay, ganon. So si Peanut, ibinaba ko na. Dahil magliligalig yun. Tapos may bit-bit pa ako nitong mga to. Then nado na siya sa baba habang pinapainit ko yung sasakyan. Kung nabalitaan nyo guys, ngayong July 11, ito, medyo bad news to. Gusto ko lang i-share din sa inyo. The regions in which low-wage LMIAs won't be processed as of July 11. So para dun sa mga kababayan natin na may plano na namang mag-renew ng kanilang mga working permit, tapos na dito sila sa mga lugar na to, malaki yung chance na hindi na po kayo ma-renew. Actually, ngayon pa lang, ramdam na namin dito pa lang sa lugar namin. Nung nakaraan doon sa lumabas na Census Metropolitan Areas, ang Abbotsford and Mission is 6.3. So, as of now, naging 6.1. So, mataas pa rin. Sabi nga dito, is 6% pataas is hindi na ipaprocess ang LMIA. So, ilan diyan yung ilalagay ko ngayon sa screen? St. John, Newfoundland and Labrador, 7.2. Halifax, Nova Scotia, 6.2. Moncton, New Brunswick, 6.4. St. John's, New Brunswick, 7.4. Fredericton, New Brunswick, 6.2. Montreal, Quebec, 6.9. Ottawa, Ontario, Quebec, 6.4. Kingston, Ontario, 7.2. Belleville, County, West Ontario, 7.1. Peterborough, Ontario, 9.9. Oshawa, Ontario, 9.2. Toronto, Ontario, 8.9. Hamilton, Ontario, 6.6. St. Catharines, Niagara, Ontario, 6.4. Kitchener, Cambridge, Waterloo, Ontario, 6.9. Brantford, Ontario, 6.8. London, Ontario, 6.9. Windsor, Ontario, 11. Barrie, Ontario, 7.3. Calgary, Alberta, 7.3. Edmonton, Alberta, 7.6. Kamloops, British Columbia, 8.7. Chilliwack, British Columbia, 6.3. Actually, itong Chilliwack nung nakaraan mababa pa eh. Ngayon, tumaas na rin, 6.3 na. And then dito kami, Abbotsford, Mission, British Columbia, 6.1. Vancouver, British Columbia, 6.3. Nanaimo, British Columbia, 7.3. So grabe po ang laki ng itinaas ngayon. Yung mga dating hindi kasama, like for example yung Chilliwack, tumaas na rin. Nung mga nakaraan, sabi ko doon sa mga ilang naghahanap dito, ang maghanap kayo ay sa Chilliwack and sa Victoria, which is ngayon yung Chilliwack, tumaas na rin po. So nakakalungkot lang talaga, and ito ay bad news para doon sa mga kababayan natin na magre-renew ng kanilang working permit. Actually, ramdam na ramdam ko na po, marami po lumalapit sa akin dito, maraming pumupunta, nagbabaka sakaling may LMIA. And then doon sa iba naman na nakakausap ko na lumipat na ng ibang province, biruin nyo, ilang taon na sila dito sa Abbotsford, ilang taon na sila sa Surrey, sa Vancouver, and then sabi nga po nila, lilipat na daw sila ng ibang province na mababa ang unemployment rate. So nalulungkot sila kasi yung mga asawa nila na dito na, yung mga anak nila na dito na, which is lilipat na naman ng ibang school at lilipat na naman ng ibang trabaho. So nakakalungkot lang po talaga. Kaya sabi ko nga po sa inyo, this is not the right time para mag-Canada kayo dun sa mga low wage na nagnanais makarating dito sa Canada. Nainip na yung pasahero ko. Nainip ka na, anak? Ha? Inuna nga kita dito, pero bukas naman yung bintana. Actually, ayaw ko siyang isama ng isama. Kasi ngayon pag ganitong mainit, may warning yung yung BCSPCA
na yung mga ganito daw na mga alaga natin, wag nating isasama kasi baka tayo makasuhan. Actually binabasag nila yung sasakyan kapag nakita silang may pet sa loob tapos na iwanan sa parking lot na mainit. So iniiwasan ko yung ganun. Pero ngayon naman, hindi naman siya mag-i-stay dito sa sasakyan. Sasama naman natin siya hanggang sa pagbaba. Well anyway, yun nga guys, dun sa mga nagtatanong na mga napunta dito, madalas kong sinasabi sa kanila na try nilang lumipat ng ibang province. Yun po talaga ang pinakang maisasuggest natin. Lumipat sila ng ibang province dahil talagang pahirapan po ngayon talaga. Dahil alam nyo yung marami talaga ang hindi nare-renew. Ramdam ko po yan, even dito yung mga nakakausap ko na mga pamilya, even nga yung bahay na nilipatan ni Johans ang problema naman sa kanila, hindi daw sila ma-PR. So naghahanap sila ng province na makakapagpa-PR sa kanila. Dito daw, ilang taon na rin sila, parang 5 years na. So yun, lilipat sila ng I think Nova Scotia ata lilipatan nila o New Brunswick, parang ganon. So yun yung isang bagay na para sa akin nakakalungkot dahil nasanay ka na dito ng mahabang panahon. Even ako sa totoo lang po, masaya na po ako dito sa British Columbia. Marami ang nagsasabi sa akin na, oh Birds, pag gusto mong lumipat Alberta, lipat ka. Sabi nilang gano'n, mura daw ang bahay. May mga nagsasabi nga sa akin, pag meron kang 170, may 200,000 ka, meron ka ng bahay. Dito po talaga kasi, napansin ko lang, kagaya ngayon, itong bahay na mga pupuntahan natin, dyan sa may Eagle Mountain sa taas. Grabe, ang isang bahay dyan 2 million. Siguro yung iba mga 1.8, ganon. So naalala ko nung minsan na isinama ako ni Kuya Dian, pinasyal ako dun sa parteng itaas pa. Dinidevelop pa yung itaas Mamaya makikita nyo, dadaanan natin. So sabi nga niya sa akin, Birds, pag yumamang ka, kuha ka dito. Sabi ko, Kuya, magkano yung halaga ng mga bahay dito? 2 million. So sabi ko, grabe, yung 2 million na yon is nasa 80 million pesos na. So sabi ko, Kuya, kung may 80 million pesos ako, uwi na ako ng Pinas. Masarap na yung buhay ko nun. Ilang apartment na yung may papatayo ko nun. Tapos may negosyo pa ako. Bili ako ng farm lot. Tapos kuha ko ng mga tauhan na magbabantay ng farm lot. So kahit papano, hindi ko na kailangang maghanap buhay ng talagang yung gigising ka sa umaga, may employer ka. Kasi sa totoo lang po dito, let's say for example, nakapag-upgrade ka nga ng mas mataas na salary, yung per hour mo naging from 20, naging 40, 50 ka na. Kaya lang sabi ko nga po, kanya-kanya po tayo ng pananaw. Para sa akin, ilang taong ka na nagbabayad ka pa rin ng mga mortgage mo, bahay, sasakyan. So kung may ganun ako kalaking halaga, hindi na para unahin ko yung magkaroon ako dito ng mga ganung kalaking halagang bahay. Sabi ko nga po sa inyo, yung plano kong simula na farmland, yun na lang unahin ko. Kasi may kanya-kanya naman tayong plano. Hindi ko naman sinasabing yung mga plano nila dito na buhay nila dito sa Canada ay kontra ko. Hindi naman po sa ganun. Kaya lang para po kasi sa akin, yung iba na mga kilala ko dito na may mga magagandang buhay na, may mga bahay na tinatanong ko ilang taon pa nilang babayaran 10 years, 15 years, 20 years pa nilang babayaran yung bahay. So yung iba inabot na ng edad na na talagang pakiramdam ko retired na sila, nagbabayad pa rin sila ng bahay. So sabi ko nga, simpleng buhay lang kasi yung gusto ko talaga. Yung tipong gigising ako sa umaga, di ko na kailangang yung nagmamadali ako para pumasok sa trabaho. Nagbabayad pa rin ako ng bahay at saka ng insurance, sasakyan. At saka napansin ko lang talaga dito, yung iba na yung mga bahay nila na kinuha, hindi naman nila nai-enjoy kasi lagi silang nasa trabaho. And then yung mga sasakyan nila, doon na lang halos sila natutulog. So parang wala na silang ginawa kundi magbayad ng bills. So, hindi naman tayo pabata at saka dumating naman ako dito sa Canada, may edad na rin tayo.
So sabi ko, gusto ko namang ma-enjoy yung buhay kasi hindi naman tayo tatagal ng 100 years. Gusto ko namang enjoy yung buhay, sulitin ng buhay. Matagal na rin kasi ako nasa abroad. Kaya sabi ko parang alam niyo yung gusto ko yung gigising ako sa umaga, yung pakakainin ko yung mga baboy ko, tapos magpipik na lang ako ng mga itlog, ng mga manok natin na ng itlog, and then yung gulay dun sa taniman natin, kukuha na lang tayo ng talong, ng kamatis, ng pechay, yung mga kapagluto ka na ng mga sariwang gulay mo na nasa garden mo lang. So yun yung gusto kong ma-experience na sa umaga ganon. Tapos yan, may mga aso tayo na nakakalaro, manonood na lang tayo ng TV. So yun na lang, kasi ayoko nung umiidad tayo na nagtatrabaho pa rin tayo gaya ng mga ibang kakilala ko na dito sa Canada. Well, hindi ko sila masisisi kung yun ang buhay nila, gusto nila dito. Dahil lagi namang madalas sinasabi nung iba, kahit gaano kalaki yung ipon mo, pag nasa Pinas ka, ubos yan. Kahit naman punasan tayong bansa, pag tinamaan ka talaga ng malubhang sakit, na kahit na gaano kadami yung pera mo at hindi nagagamot, mauubos talaga ang pera mo. Totoo lang po, marami namang mga, sabi ko nga sa inyo, nabanggit ko na to doon sa live ko, na yung iba na mga celebrity talagang ubod ng yaman, pero hindi kinaya ng pera nila na mapagaling sila. Sa iba't ibang bansa na sila pumunta. Sabi ko nga, kung talagang darating tayo sa punto na kukunin na tayo ni Lord, wala tayong magagawa. Kumain na lang ako ng masarap, enjoyin ko na lang yung mga nalalabing oras sa buhay ko. Yun lang madalas na biruan namin ng family ko. Sabi ko, kung darating sa point na yung mga ganong sistema ang mangyayari, pakainin nyo na lang ako ng masarap. Sabi kong ganon. Dahil ayaw kong mag-iiwan ako sa inyo ng utang. Sabi kong ganon. Kahit pa paano naman, may ipon na naman tayo. Kaya nga sabi ko, gusto ko nang enjoyin yung buhay ko sa Pilipinas. Hindi naman tayo yung tipo ng tao na mabisyo. Hindi naman tayo yung tipo ng tao na abuso sa katawan, na walang ginawa kundi manigarilyo, alak, sugal. Wala naman tayong ganon. Tubig lang naman ako ng tubig. Mga kinakain ko naman sa tingin ko naman yun lang talaga, matakaw ako. Kain lang ako ng kain. Hindi ako yung tipo ng nagtitipid sa kain. Pag may gusto kong kainin, kinakain ko. Yun lang talaga. Syempre pag umiidad tayo, naglalabasan na yung mga sakit. Kaya yung iba, sabi nga nila, sa Pinas pag nagkasakit ka, ubos ang pera mo, ubos ang ipon mo. Wala tayong magagawa kung talagang doon na tayo papunta Pero masasabi ko nga lang po sa inyo, kung talagang darating tayo sa puntong ganon, which is wala pa naman ako nararamdaman sa katawan, darating tayo sa puntong ganon, hindi ko na pahirapan yung sarili ko. Kakainin ko na lang yung mga bagay na sa tingin ko mamimiss ko. Wala, doon naman talaga lahat tayo papunta. So una-una lang yan. At least kahit pa paano, nabago ko naman yung buhay ng pamilya ko. Sabi ko nga dati, wala kung sa akin siguro nangyari yung ganong sitwasyon na kinakailangan kong, alam mo yung magpalipat-lipat ng ibang province para lang sa status. Baka mas piliin ko na lang umuwi, sa totoo lang po. Kasi kahit pa paano naman, yung buong taon na working permit ko, nag-ipon po talaga ako. Kasi sabi ko nga, kung sakaling talagang hindi tayo papalarin dito sa Canada, uuwi ako ng may puhunan, may gusto ko simulan. Ayoko nung yung parang ipipilit ko yung sarili ko sa bansa na talagang parang mailap yung kapalaran para sa akin. Kasi napapansin ko dito, marami yung kababayan natin na pinipilit lumaban kahit ang hirap-hirap na ng buhay nila. Kahit talagang parang alam niyo yung pinipilit lang nilang makapag-stay dito, pero sa totoo lang napaka-miserable na ng buhay nila. Inilalaban talaga nila, which is hindi ko naman sila masisisi. Kasi nga talagang yung buhay sa Pilipinas napakahirap. Dahil naranasan ko naman talaga yung buhay sa Pilipinas kumpara dito. Dito kahit papaano, mas mabibili mo yung gusto mo, mas makakain mo yung gusto mo. Grabe gaganda ng bahay dito Ganyan naman guys Dito ang bahay ay tanyo, gaganda ng pwesto. Ito yung nasa mataas na part ng Abbotsford Kaya kapag winter, grabe yung lamig dito. Tanyo naman Ang mga price ng mga bahay dito ay may 2 million, 1.8, 1.7, mga 2.3, mga ganon. I think itong bahay ni na kuya nasa 2.3, 2.4 na.
yung halaga. So dito na tayo guys. Enjoyin ko lang muna tong day off ko. Dito muna tayo tatambay, papahinga tayo. Ayan, dito muna tayo kana kuya. Dito na ako mag-park, mukhang wala namang uuwi. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo. Talagang medyo hindi talaga maganda ngayon yung nangyayari dito sa Canada. Dahil yung unemployment rate pataas ang pataas. Kaya doon sa mga kababayan natin na patapos na yung working permit, i-try nyo pong maghanap na ng ibang province na mababa yung unemployment rate para kung sakali may mag-offer sa inyo na employer na makakuha kayo ng LMIA, ma-extend pa yung inyong status dito sa Canada, especially doon sa mga kababayan natin na kasama yung kanilang pamilya. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa buhay namin dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye bye.